Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat at nakalupaysay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mugmog na nahuhulog mula sa pagkainan ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at nilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling ni Lazaro. At sumigaw siya, "Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo po si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa. At si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon, inaaliw siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa. At higit sa lahat, nilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narine ay hindi makapariyan. At ang mga nariyan ay hindi makaparini." At sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, Amang Abraham, pinamamanhik ko sa inyo, papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang balaan sila at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon." "Hindi po sapat ang mga iyon," tugon niya. "Ngunit kung pumunta sa kanilang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan." Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ng isang patay ay muling mabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka naming Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and a blessed Sunday po sa inyong lahat. Nung minsan, hindi ko makalimutan, ako po ay nakipamiesta sa isang parokya. At pagkatapos po ng misa, kami ay niyaya nitong parish priest kumain sa handaan sa kumbento. Habang kami po ay masayang kumakain at nagkwekwentuhan, meron pong isang babae na pulubi lumapit sa amin at nanghihingi. Sabi, "Father, paumanhin po. Pwede po ba kaming makahingi ng pagkain ng anak ko?" Sabi naman po ng pare, "Ay opo, dito po, tuloy po kayo. Meron po tayong buffet. Kayo na pong bahalang mamili dyan." Umalis po ang babae, kasama niya yung kanyang anak. Pagkatapos po ng ilang saglit, pumalik po yung nagpapalimos. Sabi niya, "Father, sorry po. Meron po ba kayong ibang ulam?" Nagtataka po ang pare, sabi. "Bakit po?" Ito pong babae, sabi niya, "Kasi po, yung ulam po doon sa buffet, puro po karne at baboy. Wala po ba kayong isda?" Medyo nabigla po yung pare. Pero hinayaan niya. At sabi po nitong pare, "Ganun po ba? Bakit po?" "Kasi po yung anak ko, di po kumakain ng karne." Sabi ng pare, "Kung ganun po pala, sige hahatiin po namin kayo dito sa
isda namin para makakain naman, kawawa yung inyong anak. Nuha po ng babae, umalis siya. Pagkatapos po ng ilang saglit, bumalik na naman yung babae. Sabi, Father, paumanhin po. Ano po yon? Sabi ng parish priest. Wala po ba kayong plato na babasagin? Nagkakamot na po ng ulo itong pari. Bakit po? Kasi po yung binigay na plato sa amin, paper plate. Napakalambot po, ang hirap pong kumain. Ganun po ba? Baka po naubusan lang. Sige po, tumayo po ang pari, nutusan niya yung staff, nagugas po sila, binigyan po ng platong babasagin. Umalis po itong babae. Pagkatapos ng ilang saglit, bumalik na naman yung nagpapalimos. Sabi, Father, pasensya na po. Wala po ba kayong mineral water? Bakit po? Sabi nitong pari. Kasi po yung anak ko, acidic. Hindi po umiinom ng Coke o ng soft drinks. Ganun po ba? Sige po. Ang pari po, kumuha ng mineral water, binigay sa kanila. Pasalamat naman po yung pulubi. Umalis. Pero pagkatapos ng ilang saglit, bumalik na naman yung nagpapalimos. Ano ang hinihingi? Sabi, Father, pasensya na po. Sorry po ha. Bakit po? Sabi ng pari, naiinis na. Ano pong kailangan nyo? Wala po ba kayong kutsara? Ha? Bakit po? Kasi po yung kutsarang binigay po nila sa amin, malambot. Wala po ba kayong kutsarang bakal? Nagalit na po yung pari. Sinabihan niya yung nagpapalimos. Sabi niya, talaga bang mahirap kayo? Talaga bang nagpapalimos kayo? O nagpapanggap lang? O nga naman po, no? Kasi anong ibig sabihin ng pagiging mahirap? Yung wala kang choice. Yung wala kang mapili. Pero tinatanggap mo ang lahat na binibigay sa'yo. Di po ba? The true meaning of being poor is you are in a situation where you are choiceless, where you are optionless, where you are powerless. Amen? Ang totoong mahirap ay yung nasa kalagayan na kung saan gusto mong pumili, pero hindi ka makapili. Kung ano ang ihagis sa'yo, sasapuhin mo. Kung anong binigay sa'yong pagkain, lulunukin mo. Kung saan ka dalhin, susunod ka. At yan ang kasamaan ng pagiging mahirap. Hindi po ba? Yung wala kang kalayaan. Yung gusto mong pumili pero wala kang magawa. Mga kapatid, hindi ka mahirap kapag napipili mo yung gusto mong kainin. Hindi ka talaga mahirap kapag napipili mo yung gusto mong suotin. Hindi ka mahirap kapag nakakagala ka, kapag nakakapaglakwatsa ka. Ang alam lang kasi nating kahirapan ay yung tinatawag nating material poverty. Di po ba? Gusto mo mag-aral, hindi ka makapag-aral dahil wala kang pambayad sa matrikula. Gusto mong magpagamot, namamatay ka, diyan ka na lang sa bahay. Gusto mong gumanda ang iyong bahay, kaya lang wala kang pera. Naglalagay ka na lang ng tabo kapag tumutulo na ang iyong bubungan. Tinatakpan mo na lang ang iyong ilong para hindi mo maamoy yung estero na nakapalibot sa inyong tahanan. Pero mga kapatid, may iba-iba pa ring klase ng kahirapan. Meron din po tayong tinatawag na physical poverty. Yung gusto mong tumayo pero hindi ka makaalis sa kama. Gusto mong humaba ang iyong buhok pero nakakalbo ka dahil sa radiation. Gusto mong makakain dun sa gusto mo kaya lang bawal ka na dun sa 3M. Bawal ka na sa matamis, sa maalat, sa mataba. Yung pa naman yung pinakamasarap. Hindi po ba? When you are sick, you experience physical poverty. Meron din pong relational poverty. Some of us are poor in love. Gusto mong halikan yung misis mo. Kaya lang, lumalapit ka pa lang, hinahawakan mo na siya. Pinagbibisitan ka na, nagagalit na, nakakunot na ang kilay. Wala kang magawa dyan sa ugali ng iyong mister. Kinausap mo na, pinagdasal mo na, nilapit mo na sa pare, ganun pa rin. Ayaw magbago, patuloy pa rin sa kanyang bisyo. Gusto mong kausapin, ayaw kang kausapin ng asawa mo. Meron ng iba, iniwan ka, kasal kayo. Wala pa naman divorce dito sa Pilipinas. Some of us are poor in our relationship. At meron din po tayong spiritual poverty. Yan yung nabubuhay ka sa pagkakasala.
Dahil sanay ka na sa kasalanan, naging alipin ka na sa iyong nakasanayan. Gusto mo magbago pero hinahatak ka ng iyong tukso. Gusto mong magdasal at magsimba, kaya lang, nadidistract ka sa napakaraming bagay. Alam mo, marami kang pera, pwede kang makatulong, pero nagtatagumpay pa rin sa'yo ang pagiging makasarili, ganid, at kuripot. Ito po ang katotohanan, mga kapatid. Lahat tayo ay mahirap. All of us are poor in one way or the other. Lahat tayo ay daraan po sa punto na kung saan wala tayong magawa, wala tayong mapili. Kaya yan ang tanong ng napakarami sa atin. What do we do when we are poor? What shall we do when we are in a situation where we cannot choose? Balikan po natin ang kwento ng ating Panginoong Jesucristo. Tinuturuan niya tayo. 3 ang pwede nating piliin kapag wala tayong mapili. 3 things that you can still choose if you are poor. Number 1, when you cannot choose your situation, choose your attitude. Si Lazaro po yung mahirap sa kwento. Gusto man yan maging mayaman, wala siyang magawa. Hindi man niya mapili yung kanyang makain. Dahil sabi sa kwento, kung ano na lang daw yung nahuhulog doon sa lamesa, yun yung kanyang kinakain. May sakit siya, puno siya ng sugat, wala siyang mapiling doktor na mapuntahan. Wala siyang mapiling gamot para siya'y gumaling. Pero kahit na napakarami niyang paghihirap at pagdurusa, ang sabi po ni Abraham, nung nandun na sila sa langit, pinili niyang magtiis sa kanyang pagdurusa. Did you see that? Lazarus have a lot of things that he could not choose. But in the end, he chose to endure. Mga kapatid, tandaan niyo po, oo, hindi mo man mapipili ang iyong sitwasyon ngayon. Pero pwede mo pa rin mapili kung ano ang iyong magiging ugali. Amen? Ano po ang kasabihan? Napakaganda. You cannot control the wind, but you can change your sails. Maraming bagay sa ating buhay, hindi naman natin makokontrol. Hindi po ba? Hindi natin makokontrol ang problemang darating sa atin. Hindi mo mapipili ang iyong sakit. Hindi mo mapipili ang ugali ng ibang tao. Hindi mo mapipili ang takbo ng ekonomiya. Hindi rin natin mapipili o mahahawakan kung anong gagawin ng ating mga politiko. Pero hindi tayo helpless. Tandaan niyo po yan. You can adjust your sails. Ibig sabihin, pwede mo pa rin piliin kung paano mo tutugunan ang mga bagay-bagay. Pwede mo pa rin piliin kung paano mo titignan ang iyong mga karanasan. Dahil kung ano ang iyong paningin, yan ang iyong mararamdaman. Change your attitude. You will change your life. Tandaan niyo po ang kasabihan, napakaganda. A bad attitude is like a flat tire. You cannot go anywhere unless you change it. Magandang itanong po yan, mga kapatid. Ano ba ang attitude ko ngayon na kailangan kong palitan? Ano ba ang attitude ko na hindi na nakakatulong sa akin? Hindi kaya naman, kaya hirap na hirap ka dahil meron kang bad attitude? Baka meron kang inggit, baka meron kang galit, baka ikaw ay reklamador, baka wala kang pasasalamat sa Diyos. Lahat ng yan, mga kapatid, ay nakakabigat sa iyo. Amen? Lahat ng yan hindi nakakatulong sa iyo. Lalong-lalo na sa iyong pag-angat at pag-asenso. Kapag wala kang mapili, piliin mo na lang na maging masaya. Amen? Smile and make somebody smile today. You can do it if you choose it. Para bang pag tayo po ay sumasakay sa jeep, di ba? Di mo naman mapipili yung mga makakasakay mo. Minsan, siksikan na sa loob ng jeep, meron pang sasakay. Napakalaking mama, napakataba. Sisiksik pa niya ang kanyang puwit dyan sa inyong upuan. Huwag mo sasabihin wala kang choice. Kasi meron kang choice na magalit o tumawa na lang. Amen? Meron kang choice na magbuwisit o kaya makipagkwentuhan habang ikaw ay nasa jeep. Meron kang choice na mainip o magdasal ka habang ikaw ay nasa biyahe. Huwag na huwag mo sasabihin, kapatid,
wala kang choice. Dahil kapag hindi ka pumili, yan ang pinipili mo. When you do not choose, that is your choice already. Yes, life will always have situations that we do not like. Hindi natin mapipili saan tayo pinanganak, sino ang ating mga magulang, ano ang ating kasarian. Pero mapipili natin kung paano tayo tutugon, kung ano ang ating magiging ugali. Hindi ka maghihirap, kapatid, kung ang pinipili mo ay magkaroon ng magandang pananaw at mabuting pag-uugali. Amen? So choose every day to have a good attitude so that your journey here in this world will be happier. Amen? But secondly, remember, when you cannot choose what you have, choose to share what you can. Yung mayaman po, lahat ng choices, meron siya. Pwede siyang pumili, anong kanyang masusuot, pwede niyang piliin, anong kanyang kakainin araw-araw. Pero merong isang hindi pinili, yung mayaman. Yung hindi pansinin, si Lazaro. The rich man chose to ignore Lazarus. Sa dami-dami po na pwedeng piliin nitong mayaman, hindi niya pinili na makipagkapwa-tao. Pansin niyo yon? At tandaan niyo po, mga kapatid, kapag hindi ka nakikipagtao sa iba, nagiging mahirap ka sa tingin ng iba at sa pananaw ng Diyos. We always have the choice to share what we have. Ang problema lang ng napakarami sa atin, agad minamaliit ang kanilang mga sarili. Ang sinasabi, mahirap lang ako eh. Wala naman ako maibibigay. Kapatid, sinasabi ko sa iyo, kahit na mahirap ka, meron kang pwedeng i-share. Hindi po ba? Pwede mong i-share ang iyong oras. Makipagkwentuhan ka diyan sa mga naiinip, sa mga nag-iisa sa buhay. Pwede kang mag-share ng iyong ngiti habang ikaw ay nakikipagsiksikan sa tren, sa MRT, sa bus. Aba, napakalaking epekto kapag nginitian mo yung iba. You can make someone's day by smiling at them. Amen? Pwede ka rin naman mag-share ng dasal at panalangin. Mga kapatid, hindi lang naman po pera ang pwede nating ibahagi sa iba. Sometimes the little that you have is a big thing that others need. Meron po akong isang nakitang post sa Facebook. Isang picture po ng isang lalaki nasa isla. At siya po ay kumakaway. Dito po sa malayo, isang lalaki na nasa bangka. Yung lalaki po na nasa isla, na-stranded po ang matagal na panahon. At tuwang-tuwa po siya, napakasaya niya. Finally, meron pong isang bangka na magre-rescue sa kanya. Pero hindi po niya alam, yung lalaki po doon sa bangka, matagal na rin po na lumulutang sa dagat. Stranded naman po siya doon po sa gitna ng tubig, sa dagat. At masaya din po yung lalaki, nakakita po siya ng isla, finally, makakatapak na po siya sa lupa. Tingnan niyo po yun, mga kapatid. Kung minsan, yung ayaw mo, yan yung hinahanap at kailangan ng iba. Di po ba? At minsan, ang kailangan ng iba ay nasa iyo na. Kaya wala talagang taong mahirap. Lahat tayo ay mayaman. Bakit? Dahil lahat tayo ay biniyayaan ng Diyos. Kaya kaya mo pa rin piliin, mga kapatid, na magbahagi palagi. Dahil kung ano ang iyong binibigay, babalik din sa iyo. Siksik, liglig, at umaapaw. Amen? Third and last. When you cannot choose your life here on earth, you can still choose where to spend your eternity. Ang kasabihan nga po, if you were born poor, it is not your problem. If you die poor, that is your problem. Hindi mo rin kasalanan, kapatid, kapag pinanganak kang pangit, di po ba? Pero kasalanan mo na kapag namatay kang pangit, di po ba? Ang mayaman na lalaki, nag-enjoy po sa buhay niya habang siya'y nandito sa mundo. Pero hindi siya naghanda for the next life. Si Lazaro po, naghirap sa mundo. Pero nakita nyo, may reward siya sa langit. Mga kapatid, lahat naman po tayo may eternal destination. Wala man tayong choice kung saan tayo pinanganak. Pero may choice ka kung saan ka pupunta pagkatapos ng buhay na ito.
habang may panahon pa, kapatid, mag-invest ka. Hindi lang sa lupa, kundi sa langit. Amen? Huwag kayo po magkakamali kasi mas malaki ang balik sa'yo kapag sa langit ka nagdideposito. Di po ba? Yan po ang nakakatawa minsan sa mga matatakaw sa pera. Ipon ng ipon. Hindi naman nila mapapakinabangan sa susunod na buhay yung kanilang mga pera at kayamanan. Di po ba? Bakit? Mababribe mo ba ang Diyos? Hindi kailangan ng Diyos ang iyong pera. Bakit? Kapag ba marami kang pera, mas mahabang iyong buhay. Pinakita yan ng ating ebanghelyo. Pagkayaman-yaman man itong lalaki, kinuha pa rin siya ng Diyos. Hindi po ba? Pero sino bandang huli yung nakapasok sa langit? Hindi po yung mayaman. Kung hindi yung mahirap, si Lazaro. Dahil kahit na walang-wala siya, merong isa na lang na natira sa kanya, ang kanyang pananampalataya sa Diyos. At ano po ang sabi ng Beatitudes? That blessed are the poor. The kingdom of God is theirs. Kahit na maghirap ka, kapatid, magiging mayaman ka kung nananalig ka at nananampalataya ka sa Diyos. Amen? Understand, you can never enter eternity by being concerned with material things. Kung puro mga bagay lang dito sa mundo ang iyong hinahanap, kapatid, mahihirapan ka na makapasok sa buhay na walang hanggan. Magandang itanong po ito sa ating mga sarili. Yung aking bang mga pinipili, may magandang bunga ba sa susunod na buhay? O puro lumilipas lang na bagay ang aking hinahanap, ang aking inaasam? Kapatid, may mas mahalaga pa kesa sa pera at ari-arian. Huwag niyong kakalimutan yan. Money is just a means, but it is not the end. Meron pong isang viral story, hindi ko po alam kung nakita nyo na sa Facebook, sa social media. Ito po ay kwento tungkol sa isang tatay, isang civil engineer na nagtrabaho po sa DPWH. Pero ang malungkot pong kwento, inalis po siya sa trabaho dahil hindi po siya pumayag doon sa kalakaran ng corruption doon po sa DPWH. Pero kahit na wala po siyang limpak-limpak na pera, napatapos po niya lahat ng mga anak niya. Sabi po nung isa sa mga anak niya, pwede naman pong piliin nung tatay nila na maging nepo babies sila. Pero mas pinili niya yung tama at yung mabuti. At kahit sakto lang daw po na nakaraos sila sa buhay, proud na proud daw po sila sa kanilang tatay. Magastos man daw po ang pagiging mabuti, pero sulit naman ito bandang huli. Totoo naman po, mga kapatid, mahirap man po ang pagpili natin sa tama. Pero sa likod ng bawat paghihirap, may naghihintay namang ligaya, gantimpala galing sa Diyos. Kung wala kang mapili, tandaan mo, piliin mo yung magdadala sa iyo sa langit. Piliin mo yung maglalapit sa iyo sa Diyos. Kaya nga po, mga kapatid, tandaan natin, when you are poor and when you are in a situation that you cannot choose, you can still choose and pick these three things. Hopefully, you choose to have a good attitude. Second, choose to share what you have. You have been blessed with God. Meron at meron kang may pagkakaloob sa iba. And third and last, choose eternity with God. Opo, maaaring naghihirap kayo ngayon, kapuspalad ka, malungkot ka, may sakit ka, nadidepress ka, pagod ka. Pero ang pag-asa natin, ito. Ang hirap natin dito sa mundo, panandalian lang. Temporary lang yan. Pero ang ginhawa natin kasama ang Diyos, forever yan. Maniwala ka, kumapit ka sa Kanya, at ipahayag mo palagi, God is good, sobra, sobra. Amen. Tumayo po tayo.